Okay, good morning mga ka-farmer. Panama disease update tayo mga ka-farmer. Ito nga pala yung tinitreat natin nung mga 2 buwan na yata. Nakalimutan ko kung kailan yun. Ito na yun siya mga ka-farmer, buhay pa rin. Tapos yung katabi niya, yan sila, hindi ko ginagalaw din. Mamamatay na yan kasi nagkakaroon yan ng pansitap. Ito na yung subwal ng may sakit na Panama. Kinakain siya ng lepras na sigatuka siya, nagiging lepras na. Tapos super buhay pa naman. Sana lang makasurvive. Yan, buhay pa rin. May talbos. Okay pa naman yung talbos niya. Kunti lang yung dahon kasi nga unti-unti sinusunod ng sigatuka, tapos hindi natin ginagalaw, hindi natin tinatanggal kasi baka hindi natin alam, baka pa yan, generate na yung Panama disease dyan. Ang gagawin natin ngayon, uulitin natin, magtitreat na naman tayo ulit dyan sa lupa ng ating ginagamit na microbial inoculant. Tapos yung katawan niya rin, isprayhan din natin yan. Sana mas maganda nga sana pati yung buong dahon kasi hindi naabot ng ng sprayer natin yan. Magti-treat tayo dyan. Pero ang mga ka-farmer, kasi doon sa kabila nung nag-treat ako dito, hindi ko yun sinali. Inantay ko kung sino talaga ang pagdating ng ganitong panahon, kung sinong mamamatay una. Doon mga ka-farmer, unti-unti nang namamatay na naman. Nung nakaraang buwan, ang lulusog pa noon ng mga nakatayo. Kasi doon 2 taon na yun sila. Kaya para may comparison, tinitreat ko dito, doon hindi. Ang nangyari ngayon, unti-unti na silang namamatay. Puntahan natin mga ka-farmer kasi ititreat na natin yan ngayon. Okay, andito na tayo mga ka-farmer. Ito na yung sila. Una, yung dito ang may nagpapakita ng kung nakikita nyo yung maliliit na yan yung unang nakita kong namatay. Panama disease siya. Tapos ito, ganun din, Panama disease din to. Pero yung malalaki, buhay pa. Hindi natin sure, susunod na mga araw bigla na lang yan. At yung dito, ang ipinabahala ko dito mga ka-farmer kasi kinakaykay ng manok. Yan sila ang magiging yan ang magiging mangyari sa Panama disease. Tapos ang mangyayari mga ka-farmer, itong tatlong, yung isa, dalawa, tatlo, ang gagamitin ko nito is yung microbial inoculant na ginamit natin doon sa kabila. Tapos dito naman sa kabila, ito naman may na rin, umpisa na rin namamatay yung isa na yung talbos nga niya. Tapos yung mga matatandang dahon, malabnaw na yung kulay, na yan siya, wala nang buhay yan, mamamatay na, patay na yan. Dito mga ka-farmer, yung isa, ang gagamitin natin is yung Intig solution. Pangalanan ko na lang Intig solution. Ikumpara natin dito sa gagamitin natin na microbial inoculant. Hindi ko muna pangalanan yon. Saka na lang, sana magiging successful yung natin, yung treatment, kasi itong problema na to buong mundo talaga hindi pa talaga to nasusolve talaga hanggang ngayon. Wala pang malinaw na solusyon para dito. Kaya usual or common na ginagamit mga microbial inoculant kasi labanan kasi ito ng good microbes at saka yung mga bad na mga pathogens na nandyan sa lupa na sumisira sa tanim natin. Soil-borne disease kasi itong yung Panama Fusarium wilt. So mangyayari nito, lagyan natin ng maraming microbes, parang i-overpower natin yung dami ng sumisira dyan sa tanim natin dyan sa lupa para
makaka-recover yung tanim natin. So hanggat maubos yun, kasi ang mangyayari noon, yung microbes na ilalagay natin, kakainin nila yung mga pathogens na nandiyan. Ang kaibahan kasi itong mga good microbes kasi mga kaparmer, may ano yun sila, may symbiotic relationship yun sila nung tanim. Pag once na makakasense yung tanim na ano, na may microbes, parang aakitin niya yun na papasok sa kanya, at saka ang mangyayari is mamamahay yung microbes doon sa katawan nung tanim. Tapos pag may papasok ng mga kalaban, yung mga, kasi itong mga good microbes mga kaparmer, ano yun sila, mga carnivores yun sila. Tapos yung ano naman, yung mga kalaban na mga fungi, mga mikrobyo na nandiyan na mga naninira sa tanim, mga herbivores yun sila. Ang kinakain nila yung mga tissue ng tanim, kakainin nila yon. Samantalang ang good microbes is carnivores, kakainin nila yung mga kalaban na mga ano rin, mga bakterya rin, mga masasamang bakterya. Kaya labanan to ng good at saka bad, parang labanan ng rebelde at saka yung mga sundalo, parang ganun. So paramihan, dapat mas marami yung good para ma-eliminate sila. Yan ang gagawin natin mga kaparmer. So sana lang hindi to madali, kasi itong fusarium wilt na to, hindi mo kasi to agad-agad makikita yung epekto niya sa tanim eh. Magpupunta muna sa, darating muna sa maturity stage yung tanim, saka biglang mamamatay. Kaya ang hindi natin masasabi na talagang naparecover o talagang napagaling natin kung ang tanim natin hindi natin maharpisan. Kaya hindi madali ang proseso nito. At saka hindi lang sa isang daanan yon, it takes time pa talaga. Isa, dalawa, 3 taon bago mo masabing nasolusyonan mo or nasolve mo. Itong malalaki dito mga kaparmer, yan matataba siya, pero hindi na ako sigurado kung magsusurvive pa yan. Ititreat na lang natin, pagkatapos mamamatay itong lahat, sila mamamatay to. Yung subwal na tutubo nila, magpipili tayo ng iilan na patutuloyin natin, tapos yung iba i-injika natin ng gas para mamamatay. Hindi natin puputulin, gagamit tayo ng equipment natin or anumang mga utensils, kasi maaring matatransmit pa natin yan. At saka pag papasok tayo dito, hindi yung tag-ulan, para wala tayong madala na kung ano-ano na lupa na mai-transmit natin. Ang kinabahala ko dito mga kaparmer, kinakaykay ng manok. Isa sa number 1 na nagpapatransmit. Okay, yun mga kaparmer, mag-uulitin natin yun doon sa kabila. Hindi ko na lang ipapakita, basta ang uubusin ko doon sa mahigit sa kalahating tangke ng microbial inoculant na fermented natin, at saka ititimpla natin sa knapsack sprayer. Dito bawat kumpol, 1, 2, 3, tig-iisang tangke uubusin ko diyan sa lupa, mula sa taas sa saging hanggang sa lupa. Paikot yan, pakalat sa lupa. Tapos yung doon, yung pang-4 na kumpol, anong gagawin ko doon? Iba yung gagamitin ko doon, yung intake solution ni Sir Brando, kasi ano yun puno ng beneficial microbes din yun. Pero sana makakatulong or may kakayahan yun. Kasi yung microbial inoculant ang ginagamit ko mga kaparmer, ano yun siya, 3 uri ng bacillus mayroon siya. Kaya sana magiging successful ito. May iba rin akong produkto na alam na nakakasolve din ng mga problema ng ganito. Tsaka na lang yun, kasi gagamitin natin muna itong mayroon tayo ngayon. Okay, yun mga kaparmer, update ko na lang to sa susunod. Sana lang iano natin na magiging successful tong ginagawa natin.
Okay, hanggang sa susunod mga kaparmer, laging tatandaan, magsasakang may alam ginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.